Hindi ka makakaligtas sa ginawa mo sa akin pag napatunayan ko na kung ano-ano yung pinagagawa mo at hindi ako makapagpamilya dahil sa'yo. Ang hinihinala ko pa kung ano-ano yung ipinasok mo dito kaya yung nag-misleading ka. Noong 2020 na yun, doon ko nalaman na hinahak mo kami kasi nagpa-ultrasound ako noon. No? Okay ka lang ha? Tapos nakita ko pa kung ano yung nilagay mo sa akin na tapos naramdaman ko na lang habang nagtatrabaho ako na binalikan mo kami doon tapos may pinagawa kang kung ano doon. Ramdam na ramdam ko na habang tulog ako, habang wala akong malay, saka mo ginagawa yung mga bagay na yan na hindi naman ako dapat yung nagawan mo ng ganyan. Kasi alam mo kung bakit. Ako yung nagsumbong na pinag-iinitan ako. Na inaalam ko. Ba't mo ako pinag-iinitan nung bata pa ako na na may history daw ako ng ganito, bla bla bla. History ako ng ganyan. Sabi niya na bata ka pa kasi kaya ina-access kita, kaya nag-a-access kami sa'yo. Sabi niya, yun yung dahilan niya. Yun nga yung dahilan, kaya at any form ng violation ng minor de edad ka pa, 'di ba? Minor de edad pa kami noon. Hindi namin alam 'yon. Wala kaming alam sa ganun. So, ang violation na 'yon yung dapat na protektahan yung namin, na protektahan yung privacy namin, yung child law na child protection law na VAUSI na dapat na hindi kami nasaktan tsaka na divulge. Na hinihinala ko na yun nga yung dahilan na ginawang-gawan mo kami ng kung ano-ano. Kasi wala kaming malay eh. Walang nagpapaalam sa amin. So, isa pa, may hinihinala pa ako na kinabahan siya nung nagpunta ako ng ibang bansa. Kinabahan siya nung nagpunta ako sa ibang lugar sa Singapore. So, wala namang nagsabi or wala namang nakapansin or baka wala, as in wala. Dapat nag-iwan ka dun ng kalat, dumula ka sa kalye para nalaman mo or nag-iwan ka ng kung ano-ano dun. Ganun. Para nalaman mo pag pumunta ka dun. Ayun, anyway, yun yung mga hinihinala kong ginawa niya sa amin. Napakarami dahil